Hi guys! Welcome back to my channel, and for this video, we're going to have a review of two products, so at the same time. So yun. Yung first product is the Maybelline Fit Me Matte Poreless Foundation, so which is good for normal to oily skin. And yung next product naman is si Skin Genie Lip and Cheek Stain Alive. So I'm in the shade Merlot. So guys, eto, I got this from Lazada kasi sale sila, 100 pesos off the product from Maybelline. So instead of 399, I got this for 299 only, or saradong 300. And eto naman, si Beauty MNL ko siya nakuha. This is for 80 pesos lang. But, syempre, meron siyang shipping fee, okay? So, parang magiging kasing presyo na lang rin sila KJM or what. So, ayan. So, for this video, i-test natin yung magiging long-lasting nila as their claims. And, we're going to check if worth buying ba sila or is it worth the price naman ba sila. So, if you want to know my review and thoughts about these products, so please stay tuned, and without further ado, we're going to start the video. Bago tayo mag-start sa application ng foundation, kakaligo ko lang po, basa pa ang aking buhok. Wala po akong kung ano-ano sa mukha. So, yan na po talaga yung mukha ko. Kung makikita nyo po, maugat ako at meron akong peklat dito. Hindi ko alam kung saan yung peklat na yun. Basta, maugat po ako. Marami akong ugat sa mukha. At, ayan. So ayan. Glass bottle nga siya. And, di naman, may foundation siya. Then, wala siyang pump. As you can see, ito na siya agad-agad. So, disalin na siya. So, nga pala, before I start, gagamit ako ng dalawang tools sa pag-apply na itong foundation. So, dito sa right side will be the sponge. And dito sa left side will be the brush. So, sobrang sayang guys pag di salin yung foundation. Wala siyang pump. Kasi hindi mo makokontrol yung lalabas na product. So, ayan siya. Ang consistency niya is hindi siya runny. And nga pala, I forgot, nasa shade ako ng 220 or the natural beige nila. So, ayan. So, ayan. Kalat muna natin dito. Sa right side, sponge yung gagamitin ko. So, ayan. So, parang mas lighter to sa akin, pero sabi naman dito, matches skin tone. So, tingnan natin kung tama yung claims niya. So, ayan. I'm going to use my damp, Real Technique sponge. So, ayan. Kalat na natin. Wait lang. Kalat lang natin para hindi sayang. Okay. Okay guys, as you can see, mabilis lang siya ma-blend. Konting blend lang. And wala siya masyadong nasa-soak up na product. I mean, itong sponge hindi masyadong na-soak up yung product. So, na-blend niya nga ng mabuti. So, ayan siya. First layer neto sa right side ng face ko. As you can see, makikita pa rin yung ugat ko. Pero yung okay lang siya. Yung coverage niya is medium to medium. Coverage niya is from medium to full. At tingnan natin kung buildable siya. So, ito first layer. So, lagyan pa natin. So, yan. Ubus na po yung nasa kamay ko. Blend na natin siya ulit.
So, ayan guys. Tapos na yung second layer. So, kung makikita nyo, ito si right side and ito si left side. So, diba dito nakikita yung ugat? Pero dito, hindi na. Pero, nakikita ko pa yung pores ko. Okay, so wait lang. Adjust lang natin. Ayan, nakikita pa yung pores ko. So, ganun na nga. So, try naman natin sa left side. So, ayan. I'm going to use a normal brush lang. So, ayan. So, ayan na guys, na-blend ko na rin siya agad-agad. Madali lang siya ma-blend, actually. Hindi siya mahirap. Ayan, na-blend na siya. So, natakpan niya konti yung veins ko sa mukha. And for the second layer, yan. Wala naman tayo masyado i-conceal and wala naman ako masyado eye bags. Circles or what, so ganyan lang. Ay, sorry. Wait. Ayun, so guys, wala naman ako masyadong masasabi kasi you can use it ng brush lang and ng sponge. Kasi, ayan lang siya, oh. O, diba? Ang kinis na. So, wala na. Blend ko na lang. Yun nga pala, guys. Hindi ako gumamit ng primer or hindi rin ako gagamit ng setting spray kasi I want to test it out na foundation lang alone or isa-set rin natin siya ng Baby Johnson's powder lang para, alam niyo yun, hindi siya yung makaka-apekto sa performance ng foundation. And, yung next product na i-review natin is this Skin Genie na Lip and Cheek Stain Alive. So, I'm in the shade Merlot. You can get this, guys, sa Beauty Manila. Beauty Manila, no. It's Beauty MNL. So, yun. So, ito siya. Roll on din. Tapos, ganito yung shade niya. Okay. So, para siyang reddish brown. Amoy melon siya, guys. And yung consistency niya or yung formula niya, parang siyang watery na. May pagka-dry sa pag-apply mo. Hindi siya katulad ng KJM na oily or oil base. Ganyan. Ito, water ata. So, ayan. Sa cheeks, lagay rin tayo. Kasi, sabi nga nila, kung ano lipstick mo, yun rin dapat ang blush on mo. Okay. So, titingnan natin kung long-lasting pa to si Skin Genie or kasing parehas lang siya ng ibang lip tint. So, ayan. Tapos na and magsaset na lang ako ng Johnson's BB powder para hindi maapektuhan nga yung performance ni foundation kasi light lang to. Actually, this is my usual routine. Wala nang extra pang ginagawa kapag aalis lang. Ganito lang talaga siya. Powder, BB cream or cheek and lip lang. So, ayun. So, babalik ako, guys, para tapusin yung kilay ko. Wait lang. So, ayan na, guys. So, tapos na yung kilay ko and yung makeup ko. Actually, nagdagdag lang talaga ako ng kilay after nung ginawa ko kanina. So, time check. Wait lang. So, for the time check, it is already 5:42.
So, ayan. Tapos na natin yung makeup and yung foundation. So, ayan na siya. Wala akong nilagay na kahit ano. So, Baby Johnson's lang. So, I'll be back for my initial thoughts or yung first observation ko sa foundation. So, we're going to check this throughout the day. Yun nga, babalik ako pag may nakita na akong pagbabago sa foundation. So, bye! So, hi guys! Welcome back. So, ito na yung second update ko. And nag-iba na ako ng damit kasi sobrang init. Tapos pinagpawisan na ako. So far, so good yung foundation sa skin ko. Although nag-oily na ako, pero tolerable pa naman siya. And yung Skin Genie na lip stain, diba? Lip and cheek stain, andyan pa rin siya. Hindi siya nabubura. Actually, nakatulog na ako. Mga 1 hour ako natulog. Tapos ngayon, it is 9:30 na. So, mahigit 3 hours na yung foundation sa mukha ko and yung makeup ko andyan pa rin. Tsaka sobrang kapit ng foundation sa mukha ko and hindi siya malagkit. Tapos powder finish siya. Para siyang nag-powder ka lang ulit. Pero hindi ako nag-retouch, hindi rin ako nag-blot. So, maganda. I mean, parang promising talaga yung Maybelline Fit Me foundation. And ayan, seamless nga siya. Tapos, mattified yung skin mo. Pero sa akin kasi, combination ako ng, yung skin type ko, combination of dry skin and oily. Sa T-zones, oily ako. And sa sides, dry. So, ayan. Hindi naman yan na-emphasize yung dry patches. Although, numipis na siya kasi nakikita na ulit yung veins ko. Pero maganda pa rin siya. Pag fresh pa lang rin. So, ayan. Si lip tint, dyan pa rin siya. So, mamaya, we'll see sa final judgment after 6 hours. Okay, bye! So, hi guys! Ito, short, ano ba to? Short, parang final thoughts ko dun sa Maybelline Fit Me Foundation, yung matte poreless. Ano ba to? Nung nag-film kasi ako noon, girls, may lagnat ako, may sakit ako. So, para may magawa ako, nag-review ako noon. Then, hindi ko na siya natapos kasi nakatulog na ako. And, pagkagising ko, sobrang late na siya. And, ibibigay ko lang yung mga final judgment ko dun sa product. Super ganda niya and sobrang nag-work siya sa skin ko kasi yung skin ko hindi naman siya masyadong oily. And yung claim ng foundation, it is good for normal to oily skin. Pero marami akong nabasang review or karamihan sa iba na hindi siya effective sa mga oily skin talaga. Hindi masyadong strong yung oil control niya compared sa L'Oreal na Infallible. So, ayun. And, maganda naman yung Maybelline. Super ganda niya. Kasi, pag nasosobrahan na siya sa oras or overtime na siya, I mean, more than 6 hours, dumidikit lang siya sa mukha mo and dumidikit sa mukha mo. I mean, kumakapit talaga siya or nagsisink in talaga siya sa skin mo and para ka lang fresh lagi. Konting blot-blot lang sa T-zones and okay na siya ulit kasi powder finish din naman siya. So, hindi mo na kailangan laging mag-powder. And, yun lang. After 6 hours din, nagduduwi din siya sa feeling. Pero, hindi siya yung parang nakakairita sa face. Pero, ayun, maganda. Maganda siya. Wala na akong masabi. And, thank you, Maybelline. Thank you, Maybelline Philippines. Kasi, dumating yung product dito. Hindi ko alam kung sino papasalamatan ko. Kasi, sa lahat ng foundation na na-try ko, siya yung maganda. Kasi, totoo yung nagmamatch talaga siya sa skin tone mo. And, siguro kasi nag-oxidize din siya konti. Siguro, depende sa skin mo din kung acidic ka. And, yun na yung final thoughts ko. Ang masasabi ko lang, try it, girls, and get it sa
alam ba yun, SM, Watsons, basta yung drugstore doon na malapit sa inyo. For sure, meron naman yan. And, ayun, habang sale pa siya, always sale naman si Maybelline. So, thank you for watching. Please like this video if you like it and subscribe to my channel as well. So, for more future reviews ng products na gusto nyong ma-review. And, ayun. So, see you on my next video. Bye-bye!